po, tayo pong lahat ay tumayo ngayong hapon po na ito. Hallelujah. Tayo pong lahat ay umuko at tayo po mananalangin sa Diyos. Sige po. Lord, marami pong salamat sa hapon po na ito na ibinigay niyo po para sa amin. Panibagong linggo, panibagong araw, Lord God, para yung bawat isa sa amin ay sumamba sa inyo sa lugar na ito. Salamat, God, sa pagkakataon na ito na binigay niyo po para sa bawat isa sa amin. Sa nakaraang isang linggo, Panginoon, alam po namin na sobrang nakakapagod po dito sa mundong ito. Pero Lord God, ito po yung aming tanging kapahingahan ngayong linggong ito. Kaya naman, Lord God, we are so grateful about everything that you are doing for us. At yung lahat ng pinaparanas mo sa amin. At kung sino ka, Lord God, sa buhay namin ngayong buong linggo na ito. Salamat, God, kasi patuloy kang nariyan para sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng lahat ng aming mga pagkukulang, O Diyos, still, God, tinatanggap mo pa rin po kami. And Lord, sa hapon po na ito, sa aming pakikinig ng inyong mga salita, dalangin ko, Ama, na yung bawat isa sa amin, yung focus namin ay nasa iyo lamang. At yung bawat isa rin po sa amin, Panginoon, ay talagang maituon lang namin ang aming mga puso't isipan sa sasabihin mo, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, na makinig lamang sa inyo. At syempre, Lord God, alisin mo yung lahat ng mga pwedeng distraction sa amin, ang aming mga katabi, o kami mismo, Panginoon, na maging distraction sa aming mga katabi, Panginoon. Lord, salamat din sa pagkakataon na ibinigay mo po para sa akin. Isang malaking pribilehiyo po ito na magamit mo ninyo sa pulpitong ito para maihayag ang iyong mga salita. Gamitin mo ko mightily, Lord God, in this kind of ministry para lahat ng mga sasabihin ko, Panginoon, ay manggagaling lamang sa iyo. Maraming salamat, God, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo. Ayan. Dami natin ngayong hapon, ha? Kaya pala kaninang morning, saka nung mid-service, sobrang konti lang. Ngayon pala po kayong magdadagsa lahat. So ngayon po, nandito po tayo sa huling linggo ng April. Grabe, ang bilis po ng panahon, ano? Yung parang nung nakaraang January lang, sobrang hirap nating tapusin kasi sobrang haba ng January. Tapos ngayon, nandito na tayo sa April at last week na ng April. Then, ayun nga, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating April series na pinamagatang God of this City. So basahin po muli natin yung Jeremiah 29 verse 7. Sabi dito, ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin nyo sila kay Yahweh, sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. So bibigyan ko po kayo ng maikling context lang kung bakit sinabi po itong Jeremiah 29:7. Ito po yung pagkakataon na kung saan yung mga Israelites, pinatapon po sila sa land of Babylon, no? Sa bansang Babylon. At gusto nilang umalis eh. Pero ang sabi sa kanila ng Lord, ayan, huwag na kayong umalis dyan. Pagyamanin nyo na lang yung bansa na yan na pinagdalhan ko sa inyo. At syempre, di ba, hanggang sa makarating po tayo sa Jeremiah 29:11 na alam po ng lahat, doon po ibinigay ng Diyos sa mga Israelita noong time na po na yan. Yung principle po ng verse na po na yan, pwede na din po natin ma-apply sa atin bilang mga mamamayang Pilipino. Dito po tayo pinadala, dito tayo pinanganak, dito tayo lumaki at tumanda. Ito daw po yung bansa o kaya yung lupa na pagyamanin natin. Amen po ba? Wala akong kausap, ang dami po. Amen po ba? Ayan, so medyo ano na tayo, no? So next po tayo. Ngayon, bibigyan ko lang po kayo ng short recap kung ano po yung mga napag-usapan natin ngayong April. So, nung first week, si Pastor Benji po yung ginamit ng Lord para magsalita sa atin. Yun yung topic about dual citizenship. Na kung saan, hindi lang tayo makalangit na mga mamamayan, kundi makalupa din tayo. Siyempre, dahil mamamayan din tayo ng lupang ito, may kailangan din tayong gawin. Amen po ba? Okay. So, next naman po, yung salt and light of this nation. Si Pastor Benji rin po yung yung ginamit po ng Lord para ihayag sa atin kung ano man po yung gustong sabihin ng topic na yan. Sabi po dyan, dapat tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan na po na ito. Kagaya po ng pangalan ng ating simbahan. Then next po, yung third week, last week lang po, diniscuss po ni Pastora Tina
Si Pastor Tina po yung ginamit para sa atin para i-discuss yung moral guidelines na kailangan natin gawin. Ano ba yung mga panuntunan sa ating moralidad, diba, bilang mga Kristiyano sa mundong ito. Ngayon naman ang pag-uusapan natin is yung biblical voting guidelines. Napapanahon po ito dahil nga 2 weeks na lang, halalan 2025 na po. Meron na po tayong mangyayaring midterm elections ngayong May 12, no? So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon, yung biblical voting guidelines. Sabihin mo sa katabi mo, biblical voting guidelines. Ayan. So, ito po yung pinaka-verse natin sa hapon po na ito. Sa Deuteronomy 1:13, choose for your tribes wise, understanding, and experienced men, and I will appoint them as your heads. So, ngayon po, tingnan po natin yung mga position up for grabs ngayong halalan 2025. Kung makikita nyo po dyan, yan po yung mga bilang na kung saan kailangan ng bansa natin na kailangan maihalal sa pwesto na yan. Meron po tayong 12 na senador na kailangan, di ba? Et cetera, makikita nyo po yan pag tinignan nyo po dyan sa ating PowerPoint. Pero mag-focus po tayo ngayon sa mangilan-ngilan lang. Sa ngayon po, dahil 12 lang na senador ang kailangan, meron po tayong 66 na senatorial candidates para sa bansa natin. -1 kasi nag-back out po si Doc Willie Ong, so 65 na lang. Then meron din po tayong 11 na Manila mayoral candidates. 11 po sila naglalaban-laban para sa isang pwesto. 7 po ang naglalaban-laban para sa Manila Vice Mayor. 31 po yung naglalaban-laban para dito po sa 5th District Councilor, dito po sa District 5. And meron din pong 2 naglalaban para sa 5th District Member of the House of Representatives o sa mas tinatawag nating congressman. Amen po ba? So yan po yung mga natin, yung mga kailangan dito sa bansa natin. Pero isipin niyo yun, di ba? Kukunti lang yung kailangan para sa posisyon, pero ang dami-daming kumandidato para makuha yung posisyon na yun. Ngayon po, para talakayin yung mga bagay na yan, kung ano po ba yung mga dapat natin gawin bilang mga Kristiyano, dahil nga ang topic po natin is Biblical Voting Guidelines, ang title po natin for today ay, di pa pala, tapos. Ito po pala yung calendar of activities na meron tayo ngayong 2025 elections. Sa May 12 po mangyayari yan, at pag binasa nyo po, hanggang June 11 po yung last day to file statements of contribution and expenditures. So yan po. Makikita nyo rin po yan sa ating mga social media, sa Facebook. Makikita nyo po yung calendar of activities na yan. Ngayon po, dahil nga biblical voting guidelines sa pag-uusapan natin, ito po ang title natin. Ang bilog na hugis itlog. Choose wisely. So ano ba yung bilog na hugis itlog na yan? 'Di ba? Kasi way back 2010, meron pong nilaunch ang GMA network na campaign jingle na ang bilog na hugis itlog. Ito po kasi yung introduction, parang introductory jingle para i-introduce yung panibagong voting system na gagawin natin. So, sabi po dito, ito po yung first ever automated elections sa buong Southeast Asia, powered by Smartmatic. Kung mapapansin na po ninyo, di ba yung balota na meron tayo, yung sinishade lang, yun po yung sinasabi nating bilog na hugis itlog. Ayan. So, yan po yung, tawag dito, yan po yung kauna-unahan sa Southeast Asia na nangyari, na naging automated na yung elections na, bitoy mo yun, kahit paano pala, nauna tayo sa Southeast Asia. And yun nga, powered by Smartmatic, nangyari na, hanggang sa ngayon, yun na po yung ginagamit natin for every elections na nangyayari po dito sa ating Pilipinas. So balik po tayo dun sa verse kanina. Sabi po dito, choose for your tribes wise, understanding, and experienced men, and I will appoint them as your heads. So sabi rin po dito sa Tagalog, kaya pinapili ko kayo ng mga taong matalino, maunawain, at may sapat na karanasan upang italaga kong tagapamahala ninyo. So, titignan po natin na maigi ang mga sinasabi ng verse na yan. Dahil dyan po tayo iikot ngayong hapon po na ito. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan muna na ang Lord sa mga oras na ito bago tayo mag-start? So, sinasabi po sa atin dito, syempre, our vote is our voice.
Yung lahat ng mga boto na gagawin natin, parang boses na rin natin yon dito sa ating bansa. Voting is not just a civic duty, pero it is also a spiritual act. So spiritual act din pala ang gagawin nating pagboto sa May 12. Bakit? Sabi dito, in a democratic society katulad po netong Pilipinas, na kung saan democracy po kasi yung pinapairal po natin dito. So meron, pag sinabi po kasi may democracy, meron po tayong freedom of speech and to express everything that we have, di ba? May kakayahan tayong ihayag kung ano man yung mga saloobin natin. Then we are given the responsibility to choose leaders just like Israel did. Katulad po nung sinabi dun sa Deuteronomy 1:13. And God gave the Israelites the guidelines for selecting leaders, and those principles still apply today. Kung ano daw po yung mga principles nila dati sa pagpili nila ng mga tamang leader para sa kanilang bansa, pwede rin daw po nating mai-apply yun hanggang sa ngayon at para sa ating bansang Pilipinas. Amen po ba? So ngayon, para bigyan ko po kayo ng brief background dun sa nangyari dun sa Deuteronomy 1. That time kasi, ayan. So alam naman natin si Moses ang nag-lead sa Israelites dati, di ba? Para makatakas sa Egypt, etc. etc. Pero dumating po kasi yung time na ang mga Israelites, sobrang dami na. Kung mababasa nyo po dun sa chapter 1, nakalagay po dun, yung mga Israelites daw, kasing dami na doon ng bituin. So si Moses, na-overwhelm na siya, parang hindi ko na kaya yung gagawin. Kaya ang nangyari, si Lord, in-instruct niya si Moses to appoint leaders among those people, dun sa Israelites. And then ang nangyari, sabi dito, the people had a say, choose for your tribes. So doon na nangyari na yung people's discernment, katulad po ng ginagawa nating pagboto, yun na po yung ginagawa nila. Sila na po yung namimili ng magiging leader po nila. The same thing na nangyayari po every elections sa lahat po ng bansa. Yun po. So, we are given that responsibility. Binigyan daw po tayo ng responsibilidad na tayo po yung mamili ng tamang mga tao para iboto at maihalal para mag-lead sa bawat isa sa atin. Yun po yung sinasabi dito. Ngayon po, may dalawa po tayong pag-uusapan sa hapon po na ito. 2 parts po siya. Ito po yung unang part, God's criteria for leadership. Yan. So, pag-uusapan po natin yan ngayon. Ano ba yung mga ano ba yung mga criteria ng Lord pagdating sa pinipili niyang mga leader? So, kung babalikan po natin yung Deuteronomy 1:13, meron po dong 3 na binanggit doon. Yan po yung pag-uusapan natin. Unang-una is yung mga taong wise o may godly wisdom. So, sabi po dito sa, ano ba yung wisdom na yan? Para mas maintindihan natin. Wisdom is the quality of having experience, knowledge, and good judgment, the quality of being wise. So sa ibang meaning, wisdom is not just intelligence. It is rooted in the fear of the Lord. Yun po yung sinasabi sa atin dito sa Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Para mas maintindihan po natin sa Tagalog, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay ang pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. So yan po pala yung sinasabi sa atin with regards to wise or to wisdom. Ngayon po, tatanungin po kayo, kilala niyo po ba itong tao na to? May nakakakilala po ba? Siyempre, wag na yung mga umaten kanina, di ba? Wild guess lang po, kung sino po nakakala. Wala po? Okay lang naman po. Ganyan naman kayo eh. Joke lang. So, isa po sa pinakamagandang example ng pagkakaroon ng wisdom at isa ring leader ay si King Solomon. So that time, nung nailuklok na si King Solomon as king, bata pa kasi siya nun. Diba? Bata pa siya nun. So, ang nangyari, hindi siya humingi ng kahit ano. Hindi siya humingi ng kapangyarihan, hindi siya humingi ng kasikatan, hindi siya humingi ng kayamanan. Ano ang hiningi niya? Wisdom. Sabi po dito sa 1 Kings 3:9, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari
sa napakalaking bayan na ito. So hiningi niya yung wisdom para pamunuan yung Israel. Hindi siya humingi ng kahit ano eh. Ang gusto niya, yung karunungan. Yun po yung pinakamaganda kay Haring Solomon. Ngayon, alam ko po yung bawat isa sa inyo. Sino po dito yung mga bumoboto? Taas po yung kamay. May nakita ako hindi nagtataas ng kamay, tapos alam kong bumuboto na. Sige, okay. Yan po. Huwag po kayo may yan. Lahat naman po tayo, lalong-lalo na yung mga legal age na, talagang bumuboto na po tayo. Ito po yung tanong nyo sa sarili ninyo. Kung yung iboboto nyo po ba ngayong May, merong ganito. Does this candidate make decisions aligned with biblical values? Kung yung kandidato na gusto mong iboto, ngayon, hindi ko alam kung saan, kung para sa mayor, para sa senator, para sa councilor, para sa congressman, aligned ba yung kanyang decision making o yung pagdedesisyon niya sa biblical values na meron tayo? Hello? Parang hindi yata kasi, okay, tingnan na lang natin. So, ayun po yung una. Yun po yung unang criteria ng Lord pagdating sa leadership. Ito po yung pangalawa. Understanding or yung discernment and empathy. Sabi dito, ang understanding daw is someone who sees beyond policies and understand the people they serve. Sabi po dito, magbibigay po ulit ako ng isang picture. Tingnan niyo po, sino po kaya to? May makakahula po ba? Sa nakikita po ninyo? 3, 2, 1. So, wala na naman po nakahula. Still, si King Solomon pa rin po yan. Isa rin po siya sa mga greatest example ng leader na mayroong understanding. Specifically, may discernment and empathy. Yan po ang sabi po dito sa kung babasahin po kasi natin yung 1 Kings 3:16 to 28. Ito po yung pagkakataon na kung saan merong dalawang nanay na nag-aaway para sa isang anak. Ako yung nanay niyan, hindi ako yan. Akin yan, kadugo ko yan, etc. Nag-aaway sila. At syempre, dahil nga matalino si Solomon, ito po yung nangyari that time. Sa verse 26, sabi po dito, nabagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw. Huwag po kamahalan. Ibigay na po ninyo sa kanya ang bata, huwag lamang ninyo siyang patayin. Ito naman yung response ng isa. Sabi naman ng isa, sige hatiin ninyo ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin. Diyan pa lang nakita ni Solomon kung sino talaga yung tunay na nanay. Siyempre, nag-come up siya sa decision na, sa verse 27, sabi dito, kaya't sinabi ni Solomon, huwag niyong patayin ng bata. Ibigay niyo sa una, siya ang tunay na ina. Doon nakita ni Haring Solomon na-discern niya kung sino talaga yung tunay na ina. Bakit? Sino po bang nanay ang gusto mapahamak ang kanyang anak? Nalaman po ni Solomon yun, base sa pananalita ng dalawang nanay. Siyempre, dahil nga meron din siyang empathy, huwag niyong patayin yung bata. Ibigay niyo na sa una dahil siya yung totoong nanay. Ganun po ang leader na merong understanding, na merong discernment at empathy. Someone who sees beyond policies and understand the people they serve. Diba? So ngayon, balik tayo dun sa sa mga gusto nyong kandidato. Diba? Balik tayo dun sa mga gusto nyo iboto ngayong May 2025. Ngayon, tanongin natin sa sarili natin. Do they care about justice, sa katarungan, sa compassion, and the well-being of others? O yung kapakanan ng bawat mamamayan? Tanong po natin yun sa sarili natin, kung po ba na gusto nating iboto o gusto nating manalo, ganun po yung nasa isip niya. Hello, may kausap pa po ba ako? Amen. So palakpakan po natin ang Lord sa mga oras na ito. Ngayon po, nandun na po tayo sa pangatlo. Kailangan experienced with a D. Kailangan experiencado, may experience siya sa lahat ng mga ginagawa. Sabi po dito is proven integrity. Ano po ba yung integrity na yan? Sinasabi sa atin dito, integrity is the quality of being honest and having strong moral principles
or moral uprightness. So sabi dito, sa ating verse, sa Psalm 78:72, ang pinaka good example dyan is si King David. Sabi dito, and David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. So sabi dito, leadership requires people who have stood the test of time. So, it takes time daw para ma-build yung ganyang leadership. Sabi dito, leadership is not just about holding a position. Hindi daw siya basta position lang. It is about having a track record of being responsible. So yung mga naisip po ba nating kandidato, meron po ba silang record on the past na talagang responsable sila? Meron silang ethical decision making na kung saan yung pagdedesisyon nila sa buhay ay talagang tama na mapagkakatiwalaan ng mga tao. True leaders have gained wisdom from experience, earned their reputation over time. Yung reputation daw ng mga leaders na to, nagiging daw nila yun over time kasi it always requires trust para ma-build up yung reputation ng isang leader. Sabi dito, over time by making decisions that reflect integrity. Pangalawa, yung fairness o pagiging patas sa lahat and accountability. Yun po yung sinasabi sa atin dito. Ngayon, bigyan ko lang po kayo ng konting context kung bakit ba sinabi na David shepherded them with integrity of heart. Ngayon, sinasabi po sa atin dito, ito kasing verse na to from Psalms, ito kasi yung verse na tinitingnan natin as contrast dun sa mga nangyaring leadership sa bayan ng Israel. Kasi kung mapapansin natin, kung nabasa po natin way back, yung mga nagiging leaders po ng Israel, yung mga priest, yung mga high priest, yung mga judges nila, talagang hindi sumusunod kay Lord. Ngayon, ang sinasabi sa atin dito, David is portrayed as a shepherd para sa kanila, na kung saan, siya yung nagbigay ng, o kaya nag-lead na may integrity sa kanyang puso, meaning, nilid niya yung buong Israel ng tapat siya, nilid niya yung buong Israel ng meron siyang moral uprightness, nilid niya yung buong Israel na meron siyang totoong desire at compassion sa mga taong nasasakupan niya. Yun po yung sinasabi diyang integrity of heart. Ngayon, dako po tayo dun sa skillful hands. Sabi po dito, indicating that his leadership was effective. Dahil nga skillful si King David, yung pamumuno niya dun sa buong Israel, naging effective yun. Naging matalino siya sa kanyang pamumuno at lahat ng mga plano niya para sa bayang Israel, hindi lang siya nanatiling plano, kundi na-execute niya ng mabuti at lahat ng yun nagkatotoo. Ganun po yung skillful hands na sinasabi po dito. This description highlights the positive qualities of David's reign. Diba? Yung positive qualities daw nung pamumuno daw ni Haring David, contrasting with the earlier history of Israel where leaders had failed o hindi sila naging faithful kay Lord nung time na sila yung namumuno. Diba? So ngayon, ano ba implication nito para sa atin? Yung verse nito, ini-emphasize kasi nila, nitong verse na to, na yung pagpili ng Diyos kay David, yun po yung response ng Lord dun sa mga taga-Israel. Kasi, nung time na yun, kailangan na nila ng leader na tapat at totoo. For a true shepherd, someone who would lead with both moral integrity and practical wisdom. Meron daw integrity at talagang matalino sa kanyang pamumuno. Kaya di ba yung third point natin when it comes to God's criteria for leadership, talagang experience talaga dapat. Kailangan subok na. Yung ganun, yung sinasabi sa atin dito. Ngayon, balik ulit tayo dun sa mga kandidatong gusto niyo iboto. Tanungin niyo ulit yung sarili niyo, church. Do they have a track record of faithfulness and not just charisma? Meron ba yung mga kandidato ba nating pinipili may takot sa Diyos? Hindi naman kasi lahat talaga sila Christian eh. Di ba? Pero ang mahalaga doon, may takot ba yun sa Diyos sa lahat ng mga kanyang mga ginagawa? At hindi puro pogi kasi, o kaya mabango, o kaya artista, yung bang mga taong makarisma lang. Alam nyo, sa totoo lang po, yung karamihan sa mga kumakandidato ngayon, ganun eh. Di ba? Biruin mo, wala kang alam sa politics dahil sikat ka, tatakbo ka kasi, syempre, alam mong mananalo ka eh.
O kaya, dahil nga mayaman ka, ipamumudmud mo yung pera dun sa mga mahihirap para makilala ka. Hello? Nangyayari po dito sa Baseco? Di ba? Nangyayari po. At dito sa Maynila, hindi lang dito sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Biruin mo, may tatakbong senador, walang plataforma. Ang plataforma niya, manalo lang muna. Saka siya iisip ng plataforma. Hello? Diba? Kapag ganun po, na nangyayari, puro karisma lang po kasi yung ine-execute at walang plataforma para sa ginagawa niya. Sana po, dyan sa part na yan, nakikita po natin yung mga sarili natin na hindi lang po tayo, magiging matalino po tayo sa ating pagboto nitong darating na eleksyon. Tatandaan po natin, siguro disclaimer lang, wala po tayong kulay na promote. Wala po tayong, kung blue ka man, kung orange ka man, kung pink ka man, kung red ka man, o kung anumang kulay mo. Lahat tayo dito, hindi naman tayo nagkakaroon ng division dahil nga ganyan yung gusto nyong iboto. Pero dito sa ating simbahan, free tayo kung sino man ang gusto nating iboto. Pero dahil nga meron tayong biblical guidelines, i-check nyo na mabuti. Kung yan bang mga gusto nyong iboto, pasok dun sa biblical principles na meron tayo. Amen po ba? Amen. So ngayon po, tapos na po tayo sa unang part po natin. Yung God's criteria for leadership. Ano na po ba yung una? Wise, o with wisdom, no? Pangalawa, may understanding, merong discernment and empathy. And then lastly, yung experience, o kaya merong proven na integrity. Ngayon naman, ang pag-uusapan po natin is yung practical guidelines for voting as a Christian. Ano ba yung mga practical na panuntunan na gagawin po natin sa pagboto bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano? Kasi kailangan po nating malaman kung ano ba talaga itong mga panuntunan na to para pag bumoto tayo, Kristiyano pa rin ang approach po natin. Amen po ba? Amen. So, unang-una, syempre para po sa pagboto po natin, practical guidelines, syempre, unang-una mag-pray ka muna. Hindi pwedeng gagalaw ka nang wala kang prayer. Amen po. Sa lahat ng pagkakataon, applicable po ito, lalong-lalo na ngayon sa ating pagboto. Sabi po dito sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ngayon, sinasabi po dito, make voting a prayerful decision, not just a political one. So, kailangan sa lahat ng mga iboboto po natin, pag-pray po natin na maigi. Sino po ba talaga yung karapat-dapat sa pwesto na yan? Sino po ba yung karapat-dapat na manalo talaga? Sino yung dapat kong iboto bilang anak ng Lord? So, sabi dito, before voting, spend time in prayer. Seek God's guidance for the choice that would honor Him and serve the common good. Ask God to give you that discernment to evaluate candidates and policies from His perspective. Hingin daw natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng tamang discernment pagdating sa pagpili ng mga kandidato na gusto nating iboto at manalo. Diba? Ngayon, siguro po banggitin ko lang din po sa inyo. Actually, para po siya sa sa relationship eh. Pero I think yung principle po ng ganitong sinasabi, applicable din po sa ating pagboto. Sabi po napakinggan ko po kasi sa isang pastor na sa social media, sabi po niya, kapag ang desire mo sa isang bagay, sa isang tao, lumalakas, ang discernment mo dun sa tao na yun o sa bagay na yun, humihina. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag ikaw gustong-gusto mong manalo si ganito, sabihin na nating si Blue na lang, si Blue. Ayan. Gustong-gusto mong manalo si Blue. Yung desire mo na manalo siya, syempre, makikita mo talaga yun eh. Andun sa'yo eh. Habang malakas yung desire mo na manalo si Blue, yung discernment mo sa kanya, humihina. Hindi mo makikita ang red flags, etc., etc. Again, wala po tayong pinapanigan na kung ano man dito. Pero nagbibigay lang po ako ng example sa inyo. Kapag ikaw gusto mo talagang manalo yung isang kandidato, gagawin mo lahat kahit may red flags yun.
Kasi nga yung discernment natin dun sa tao na yun, ni-echepuera na lang natin, humihina nga yung discernment. Diba? Humihina yung discernment natin na, o nga, hindi ko nakikita yung red flag kasi green flags lahat ng mga ginagawa niya para sa akin. So mag-iingat po tayo sa ganun. Amen po ba? Ayan. So, kailangan maging ano rin po tayo, maging maingat po tayo sa lahat po ng mga gagawin natin. Kasi nga po, hindi lang kayo basta borders lang dito sa Pilipinas. Mamamayan po tayo, mamamayang Pilipino po tayo. At lahat ng mga desisyon natin para sa ating bansa, pwedeng makaapekto sa lahat ng mga ginagawa natin on the next few years of our lives dito sa Pilipinas. Kaya dapat maging maingat po tayo sa ganyang bagay. Ngayon po, pagkatapos po natin mag-pray para sa wisdom mula sa Panginoon, kailangan naman po natin ay mag-research. Research responsibly, church. Sinasabi po dito, ngayon, sa pagre-research po kasi, ano po ba yung sinasabi sa atin ni Kuya Kim palagi? Kuya Kim Atienza. Lamang ang may alam. Diba? So, bawat isa sa atin, parang iba yata yung mga sinasabi nila. Okay. So, dito kasi sa research responsibly, kailangan huwag tayong mag-rely sa social media at sa mga sinasabi ng bawat mga tao na nakapaligid sa atin. Alam niyo naman po na sa social media talagang meron mga fake news, talagang nagkakasira-siraan. Kasi nga, yung bawat kandidato gusto nilang manalo kaya sisiraan nila yung kalaban nila. And then, syempre, pangalawa, kailangan nating aralin kung ano ba yung mga plataforma na meron sila. Yung mga plataforma, yung mga speech na dinideliver nila every campaign. Diba? At the same time, yung values na meron sila, napakahalaga po nun. Amen po ba? Kasi, diba, sabihin na natin, ayan, katulad ng sinabi ko po kanina, ikaw ba buboto ka ng tao na walang plataforma? Kasi ang iisipin niya lang muna, manalo muna. Nakaka-ano lang po isipin, no? Base po dun sa interview sa kanya, ba't ko iisipin yung plataforma? Ang kailangan ko naman gawin sa ngayon, isipin ko muna kung paano ako mananalo. Saka ako nag-iisipin yung plataforma na yan kapag nanalo na ako. Yun po yung sinasabi ng isang kandidato. Senatorial candidate po yun. No? So, check natin na maigi. Ikaw ba boboto ka ng isang tao na walang plataforma kasi sikat? Diba? Sabi po sa atin nung tao na yun, sa serbisyong tapat, aangat ang lahat. Kaya mag-boom tarat-tarat. Diba? So, yun po yung sinasabi sa atin. Diba? So, ingatan po natin, mag-study po tayo, kailangan po natin mag-research kasi nga, lamang ang may alam. Sinasabi po sa atin dito, be informed and educated. To make an informed vote, it's important to educate yourself on the issues. Yung mga issues na nangyayari po sa atin dito sa Pilipinas, yung mga kandidato, at syempre yung mga posisyon na tatakbuhin po nila kung sila ba ay karapat-dapat dun sa posisyon na yun. Seek out reliable sources of information that offer a balanced and fair view of the options available. So, kailangan daw natin, humanap ng mga reliable na mga source. Hindi yung mga kachismisan nyo, ibang source yun. Diba? So, yun? Yung mga reliable lang na mga source. Diba? Ng information na magbibigay sa atin ng patas na pagtingin sa lahat ng mga kandidato. Kasi kadalasan, sa lahat ng mga social media platforms na, syempre yung mga page ng mga kandidato, syempre bias sila dun. Diba? Kailangan natin makahanap ng mga reliable sources sa internet kung paano ba natin makikita ng patas yung bawat kandidato at para makapili syempre tayo ng tamang iboboto. Ayan. So sabi rin dito, check the candidate's platform critically, ensuring that you are not swayed by propaganda or false information. Yun nga po yung mga fake news na sinasabi po natin. Take time to research. Libre lang po yan, may internet po tayo. Ask questions, magtanong po tayo sa mga reliable source. And syempre, i-engage natin yung sarili natin into discussions para mas maintindihan po natin ano ba talaga yung mga issues na yon ng bayan natin. At syempre, kung ano ba yung mga plataforma na makakatulong maresolba yung mga yon. Amen po ba? Ayan, so sana dito pa lang sa pangalawang point natin, no? Research responsibly.
Lamang po talaga ang may alam pagdating sa ganyang mga bagay. Kaya naman po, wag po nating ipagkakait sa sarili natin yung mga information na yan. Kasi nga, 'di ba? Sipin niyo na lang yung mga tao na united na nga sila dahil nga sa kakaboto ng ganito, 'di ba? Isipin niyo dapat yung mga taong may alam din, united din tayo pagdating sa pagboto ng mga tamang tao. Amen? Amen. Then next po. Ayaw na. Ayan. So, bigyan ko lang po kayo ng konting math, di ba? Bigyan ko lang po kayo ng konting math. Sa 6 years yung 6 years po natin, yun po kasi yung yun po yung span time na kung saan, yan po yung mga years na nakaupo na yung kandidatong iboboto po ninyo. Sabihin na natin senatorial to kasi nga 6 years eh. Kasi yung alam ko po yung sa mayor 3 years lang po yata, no? So every 3 years po sila. Ngayon, yung 6 years na yan, merong 72 months. At yung 72 months na yan, meron siyang approximately 2,190 days. So, tingnan nyo na lang po yung binigay. Ayoko po sabihin eh. So, may binigay po. Sabihin na natin yan, yung binigay niya, nung kandidato na yun. I-divide natin dun sa 2,190 days. Isipin nyo yun, yung boto mo, ganyan lang kababa, wala pang piso. Kung ipagpapalit mo yung boto mo, dahil sa ibinigay niya, yung bagay na yan, yung ganyang kalaking halaga, kaya po nating ubusin yan ng hanggang 3 araw para sa isang pamilya, di ba po ba? Sa mga nagbabudget po. Sipin nyo na lang, 0.46 lang yung halaga ng boto mo. Dahil nga binoto mo yung kandidatong nagbibigay ng ganyan, tapos wala naman palang plataforma na maganda para sa ating bansa. Hello? Diba? Kailangan po nating maging matalino talaga sa pagboto. Kaya, ibigay na, tawag dito, mag-research tayo na maigi pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi po yan dahil nagdududa tayo dun sa mga kumakandidato ngayon. Pero mas lamang po talaga ang may alam pagdating sa mga ganitong bagay. Palakpakan po natin ang Lord sa mga oras na ito. Sana pagkatapos nito, yung bawat isa sa atin talaga magiging matalino sa pagpili ng lahat ng mga iboboto po natin. Again, hindi po tayo nag-endorse ng kung sino mang kandidato dito. Lahat po tayo may kalayaan para iboto kung sino man yung gusto natin. Pero syempre, sana i-align natin yung biblical principles na meron tayo sa mga taong iboboto natin para dun sa pwesto na yun. Amen po ba? Amen. Next, pagkatapos mo mag-research, syempre i-evaluate mo naman yung mga kandidato na research mo. Hindi naman pwedeng hanggang research lang. Kailangan i-evaluate mo at talagang check mo na maigi. So sabi dito, align choices with the word, not just party lines. While policies are important, the character of the candidate also matters. Diba? So Christians should consider whether the candidate demonstrate virtues such as honesty o pagiging tapat, humility o pagpapakumbaba, kindness, pagiging mabait o mabuti at commitment sa katotohanan. Kailangan pinapanigan palagi ng kandidato na iboboto natin yung katotohanan. Ngayon, tanungin mo ulit yung sarili mo. Dun sa mga kandidato ba na iboboto mo, pasok kaya siya yan? Diba? Ask yourself, does this candidate demonstrate integrity? Tapat ba siya sa mga sinasabi niya? O kaya, yung mga sinasabi niya ba talagang ginagawa niya? Can they be trusted to uphold truth? Kumbaga, naninindigan ba siya sa katotohanan palagi? Next, are they seeking power for personal gain or to serve others? Yung kandidato mo na ba yan, talagang gusto niya mag-serve sa mga tao o gusto niya lang ng kapangyarihan kapag naupo siya sa pwesto? Isipin po natin na maigi. Kasi, syempre, hindi naman po tayo pwedeng magsalita ng tapos. Pero kailangan po nating maging matalino pagdating sa pagboto sa mga taong ganito. Next, seek to promote the common good. Christians are called to seek the good of the society. Kung babalikan po natin yung Jeremiah 29:7, pangako doon ng Lord, sige magstay na kayo dyan. Kasi yan yung lupa. Diyan na kayo magstay at paunlarin nyo yung lupa na yan. And here we are, as Filipino people, dito tayo nilagay sa Philippines.
So pagyamanin daw natin tong lupa na to for the good of the society. 'Di ba? Voting should not be just personal interest or political affiliations, but about what will benefit the society as a whole. Kailangan yung pagboto daw natin, syempre, yung mga kandidato daw natin na mailuluklok sa pwesto, kailangan maiisip din daw nila o kaya tayo rin mismo maiisip natin yung kabuuan ng Pilipinas. Tandaan po natin hindi po tayo magkakapantay ng status sa buhay. Merong mga high class, may middle class, may low class, merong mga oppressed, may mga marginalized, merong mga taong nasa laylayan. Kailangan din po natin i-consider yun para sa lahat ng mga tao. Hindi lang dahil ikaw, nasa middle class ka, okay na. Kahit sino na lang kasi nga, kumikita ka naman, nabubuhay ka naman, kailangan din natin i-consider as a whole kasi nga mamamayan tayo ng bansang Pilipinas. Yan po. Consider the long-term impact of policies on all people, especially the poor, marginalized, and those who are oppressed. Reflect on how a candidate's policies will influence the well-being of the broader community and whether their vision aligns with God's heart for justice, for mercy, and for peace. Kailangan daw natin i-consider yung mga bagay na ganun palagi. Mag-reflect daw tayo kung yung mga kandidato na iboboto natin, yung mga policy nila, may impluwensyan yung kabuuan halos kabuuan ng Pilipinas. Siyempre yung vision nila, naka-align dapat sa puso ng Panginoon when it comes to justice, sa katarungan, sa mercy, sa awa, at siyempre sa kapayapaan. Ganun daw po ang damang pagpili. So ngayon, sinasabi po sa atin yan ng Panginoon kasi nga, kailangan nating evaluate na maigi yung mga kandidatong iboboto natin. Ngayon, ito po yung verse niyan. Sabi dito sa Titus 1:7-8, ito po kasi yung pagkakataon na ito po yung pagpili ng mamumuno po sa isang iglesia, sa isang church, no? Sabi dito, since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Then sabi rin dito sa verse 8, rather he must be hospitable, the one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and of course, discipline dapat ang isang mamumuno sa isang church, no? Yan po yung sinasabi sa atin. Kaya nga i-evaluate natin na maigi yung mga kandidatong iboboto po natin. Sobrang political po ng pinag-uusapan natin, of course, pero syempre, dahil mamamayan tayo ng bansang Pilipinas, kailangan po nating malaman tong mga ganitong bagay. Last point natin for tonight, vote in love and not in anger. So sinasabi po sa atin na kapag tayo ay boboto, samahan po natin ng pagmamahal at hindi ng galit. Sabi po dito sa ating verse, sa 1 Corinthians 16:14, do everything in love. So sabi po dito, vote in love and not in anger, encourages people to approach their voting decisions with a mindset rooted in positive values, empathy, and consideration, rather than reacting out of frustration, fear, or resentment. Kasi nga, sabi dito, even in disagreement, let love and grace be your motivation. Sa totoo lang nga po, katulad po sinasabi ko kanina, dito po sa loob ng ating church, may kanya-kanya po tayong faction na kinabibilangan. Meron po dito mga pink, meron po dito mga red, meron dito mga green, meron din po ditong, siguro baba tayo, meron ditong blue, hindi ko alam kung merong orange dito, meron din yata yung white. Hindi ko kasi alam yung parang blue tin yata siya kasi nga, dahil pero yun nga, magkakaiba tayo minsan ng factions eh. Pero even in disagreement daw, even daw sa hindi tayo magkakasundo-sundo o kaya mali, hindi tayo magkakapareho ng gusto nating iboto, pero wag naman sana umantong na dahil nga magkakaiba tayo ng gustong iboto, pati tayo mag-aaway-aaway na. Alam niyo po sa totoo lang, yung mga supporters po ng bawat kandidato na yan, sila pa po yung mas toxic kesa dun sa mga mismong kumakandidato. Alam niyo po bakit? Kasi nga, syempre, lalo sa social media, sino po ba yung mga nagbabangayan dun? Syempre, yung mga supporters lang din ng mga bawat kandidato na yun, no? And syempre,
Huwag sanang dumating sa point na dahil nga may magkakaiba na iboboto tayo dito sa ating lungsod, dito sa ating bansa, eh, pati tayo mag-aaway-away na rin. Hindi po dapat yun ganon mangyari. So sabi dito, meron po tayong tatlong pag-uusapan when voting in love and not in anger. Unang-una po dito, choosing solutions and not just opposition. Sabi po dito, voting in anger often happens when people are motivated solely by dissatisfaction with the current situation or leadership. Minsan kasi kaya daw tayo na bumuboto ng may galit sa puso natin kasi nga ayaw natin dun sa past administration. Diba? Kaya tayo pumipili ng ibang iboboto kasi nga ayaw natin ng pamamalakad nung last na nakaupo. Sipin nyo na lang po dito sa Maynila. Dami po nagagalit sa nakaupo ngayon, di ba? Kasi nga daw po, late mag-suspend kapag umuulan, kapag mainit, late daw mag-suspend. Late din daw yung SAP kapag binigay. Di ba? Then next po, yung issue natin sa sa waste management, sa Lionel, no? Kaya nagagalit yung mga yung mga mamamayan dito sa Maynila. Kaya ayun, ang nangyari, boboto sila ng iba kasi nga ayaw na nila dun sa past administration. Dapat hindi daw po ganun. Sabi kasi dito, it's easy to vote against something out of frustration. Mas madali daw po kasing bumoto nang frustrated ka. But this approach can sometimes lead to decisions that don't actually align with what's best for our future, for the future of this city, for the future of our whole country. Yun kasi yung sinasabi sa atin doon. Kaya ngayon, sinasabi sa atin na vote in love. Voting in love, on the other hand, encourages people to think about what will truly benefit their community, their society, or the whole country. It's about choosing leaders and policies that reflect hope, compassion, and the well-being of others, yung kapakanan daw ng bawat mamamayang Pilipino. So sabi dito, rather than just voting for the lesser evil or against someone you dislike. Sa totoo lang po, speaking of lesser evil, yung bawat kandidato po kasi na meron tayo ngayon, aminin man po natin at sa hindi, lahat po yun may flaws. May kanya-kanya po yung kahinaan. Kahit naman po tayo mga Kristiyano, meron po tayo mga kanya-kanyang kahinaan. Kaya nga, we need to think about it na talagang, sino ba yung lesser evil na kailangan kong iboto? Kailangan, non-negotiable po natin dyan, is, dapat hindi sasagiin yung biblical principles na meron tayo na sinusunod. Let's say for example, ano po ba yung pinakamatunog na issue ngayon? When it comes to LGBTQ. Di ba po? Actually, we're not condemning those people. Hindi natin sila iniiwasan or whatsoever. Hindi natin sila kinokondena pagdating sa kung sino sila ngayon. But ang gusto lang natin i-emphasize kasi nga kapag yung taong gusto mong iboto, gusto niyang i-process yung about dun sa bill na yun. Siyempre, ang una niyang kapag nanalo siya, ang una niyang gagawin, ipapanalo niya isasabatas niya yung bill na yun. And ulitin ko po, hindi tayo against dun sa mga tao na yun. Ang ayaw po natin ay yung acts na ginagawa po nila. Hindi po tayo, mahal natin sila, katulad ng normal na mga tao na nakapaligid sa atin. Pero yun nga, dahil nga yung ginagawa nila is against God, dun po tayo. And syempre, that is our stand as Christians. So yung biblical principles po natin, when it comes to that, dapat hindi po masasagi nung mga kandidatong iboboto po natin. Amen po ba? Amen. So yun po yung sinasabi po natin sa una, choosing solutions and not just oppositions. Pangalawa po, focusing on unity and not division. Anger tends to divide people and hardens position, creating an us versus them. Ano yun? Kadiliman versus kasamaan. Joke lang po yun. So, yun po yung mentality po kasi nangyayari. When people vote in anger, it further polarizes society. Well, on the other hand naman daw po, sinasabi dito, and voting in love emphasizes the importance of unity. Yung totoong unity po kasi po yung unity ngayon, parang hindi na talaga united
Hindi ko po alam kung ano po nangyari. Pero yun nga po, di ba? So, and inclusivity is about building a future where collaboration na nagsasama-sama, understanding and kindness can thrive even amidst disagreements. Kahit po nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, talagang united pa rin po. Kaya yan po yung pagbotan po natin. Focusing in unity and not in division. Third and last point po natin when it comes to voting in love and anger and not in anger, making thoughtful and informed choices. Siguro nabanggit ko na po ito kanina, anger can cloud judgment. Yun po yung sinasabi ko rin po kanina na kapag yung desire mo na matalo si ganito o manalo si ganito, sobrang lakas. Yung discernment mo sa mga bagay-bagay, talagang humihina. Actually, sa relationship po siya talaga applicable. Kasi 'di ba, kapag ikaw gustong-gusto mo yung tao, 'di ba? Yung desire mo sa tao na maging jowa mo, talagang andon, hindi mo makikita yung red flag dun sa tao na yan kasi nga gustong-gusto mo siya. Amen po ba? Ganun po yun eh. Kaya kapag yung desire natin sa isang tao o sa isang bagay, sobrang lakas, yung discernment natin na makita yung mga tamang bagay o kaya yung mga maling bagay dun sa tao na yun, humihina po. Kaya naman yung bawat isa sa atin, kaya kailangan maging matalino po talaga tayo sa ating pagboto. Sabi dito, voting in anger might mean focusing more on how someone feels at the moment rather than carefully evaluating the candidates and policies. Minsan kasi nagbabase tayo sa, kasi iboboto ni mama si ganito. So iboboto ko na rin to. Di ba? Di po dapat ganun. Kailangan carefully evaluating the candidates. Kailangan inform tayo pagdating sa ganyang bagay. While voting in love encourages voters to take time to learn, understand, and reflect on the issues, making a thoughtful choice that aligns with their core values and long-term goals. Yan po yung sinasabi sa atin ngayon sa mga oras na ito. Pero sa totoo lang po, dahil sinabi ko po kanina, na yung bawat kandidato na yan, meron talaga mga flaws yan. Sabi po sa atin dito, ayaw na niya. Paki-next na nga lang po dyan. Ayaw na niya. Sabi po dito, you cannot have it all at once. Pwedeng yung plataforma ng gusto mong kandidato, maganda, pero bagsak naman siya sa values na meron siya. Pwede naman maganda yung pag-uugali niya, pero wala naman siyang magandang plataforma para sa ating bansa. Pwede pong ganun. At yan po yung nangyayari, kaya po yung nagkakaroon po talaga ng disappointments when it comes to candidates that we are looking for. Kala natin, meron talagang isang perpektong kandidato, pero wala po talagang ganun. Kaya nga po sinasabi sa atin dito, you cannot have it all at once. Merong isang kandidato dyan na maganda yung plataforma niya, pero may palya pa rin sa ibang aspeto ng kanyang buhay. Kaya po, ingatan po natin ano ba talaga yung kailangan nating iboto, kung sino ba talaga yung kailangan nating iboto para sa ating bansa. Diba? Kaya nga po nangyari, nagkaroon po ng disappointments. Natatandaan niyo po ba na, eto nga, nitong nakaraan lang, si BP Sara Duterte endorso si Isko. Ang dami pong nag-react dun sa bagay na yun. Sabi po nila kay Isko Moreno, Duterte Light, no? Mga ganun. Ang dami rin naging reaction nung time na inendorso ni Leni Robredo si Manny Pacquiao at yung isa pa, si Benhur Abalos. Diba? Ang dami po nag-react dun sa mga bagay yan. We cannot have it all at once. Kasi nga, kailangan din talaga natin maging matalino sa lahat ng mga gagawin po natin. Sa lahat ng po ng mga ikikilos natin pagdating sa ating iboboto. So sabi po dito, yung ba next nga? Balik ko lang po dun sa verse natin kanina. Sabi po dito, choose for your tribes wise, understanding, and experienced men. Bibigyan ko lang po ng emphasis yung verse na yan. Kasi yan po talaga yung kailangan natin para sa ating bansa. Again, we cannot have it all at once. Kaya nga po, 12 yung kailangan nating senador. Diba? Kasi nga, kailangan talaga na, kasi hindi talaga mape-perfect ng isang kandidato lahat-lahat. Pero yun mo, merong isang kandidato na maganda naman yung plataforma niya, pero yung isang plataforma niya, hindi naman aligned sa biblical principles na meron tayo. Diba?
So maging matalino po talaga tayo. Kailangan meron po tayong non-negotiables as Christians pagdating po sa ating pagboto. Lastly, para sa ating last verse, sabi po dito sa 1 Corinthians 6:12, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. Kunin po natin yung principle niyan para sa ating pagboto. Pwede po nating iboto kung sino man yung gusto po nating kandidato. Pero ang tanong po, kung yung iboboto po ba natin, magiging beneficial para sa atin at para sa ating bansa. Tayo pong lahat ay tumayo ngayong gabi pong ito. Sana po yung bawat isa naging well-informed pagdating sa ating pagboto, no? Medyo informative po talaga yung ating topic ngayon, pero I'm hoping and I'm praying na yung bawat isa po sa atin na pagdating sa May 2025 elections, talagang magiging matalino po tayo sa ating pagboto. Tandaan po natin, nakasalalay po dyan yung mga ilang taon ng ating buhay bilang mamamayang Pilipino. Kaya naman maging matalino po tayo sa lahat ng ating mga gagawing pagboto sa bansang Pilipinas. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo pong manalangin. Lord, marami pong salamat sa inyong salita na ibinigay niyo po para sa amin. Lord, natuto po kami kung paano ba bumoto bilang isang Kristiyano, bilang isang mamamayang Pilipino. Alam po namin, Panginoon, na wala talagang perpektong kandidato. Pero sana, Lord God, yung lahat ng mga iboboto po namin maging aligned, Lord God, sa biblical principles na sinusunod po namin sa inyo. Lord, yung bawat isa po sa amin, naniniwala po kami na magiging maayos yung lahat ng mga mangyayari dito sa Halalan 2025. And Lord, naniniwala rin po ako na magiging matalino po yung bawat isa sa amin pagdating po sa pagpili ng mga tamang kandidato na iboboto namin at iluluklok sa pwesto. Lord, ikaw na pong bahala sa lahat ngayong gabing ito. Maraming salamat sa inyo na ibinigay niyo po sa amin. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.